I declare unstoppable, rapid growth in my life. Every barrier, every limitation, every closed door is now removed. And new things, new promotions, new testimonies, new breakthroughs are coming. I declare I am positioned for divine appointments and blessings that will transform my life. Every works of my hands will be blessed and multiplied. I will lend to others and not borrow. These are my declarations in the name of my Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Sige, kayo'y makakaupo na. Wow, so welcome to our Unstoppable Harvest. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow, God is so good. Every month, nagkakaroon tayo ng special Sunday. Yan, it is, of course, we are focusing on inviting our loved ones, our friends, yan, mga kapitbahay natin, mga anong tawag doon? Ka-friends, yun na yun. Okay? So lahat ng mga kakilala natin, month after month, we are praying for them and as we are praying for them, patuloy natin silang iniimbitahan, ayan, sa pagdalo at syempre sa pagdating nila dito ay makilala nila ang ating Panginoon. Amen? So that all together as one body of Christ, tayo ay magpupuri sa nag-iisa at tunay na Diyos. Amen? At hindi lang yun, di ba? Mas tayo ay mapapagpala ng Panginoon. Amen. Amen. Yan. So, sa lahat po ng mga ngayon lamang nakadalo, we would like to welcome you to Christ the Rock family. Ayan, we are blessed that you are here with us today. Ayan, sabihan mo nga muna sa katabi mo, deklarahan mo nga muna yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Wow! At ganun din sa ating mga nasa online na kasama ngayon. Yan, so pabanal tayo ng pabanal, payaman tayo ng payaman, pa-level up tayo ng pa-level up. Praise the Lord. Alam nyo, simula pa lang naman na likhain ng Diyos ang tao, ayan na ang kanyang plano at disenyo. Amen? Kaya nga nung ang tao ay nagkasala sa Diyos, ito ay ang pagkakataon na napapalayo ang tao sa Diyos. Di ba? Kasi ang nais ng Diyos, ang tao ay pabanal ng pabanal na naaayon sa kanyang wangis. Amen? O payaman naman ng payaman, di ba? Ano ba ang plano talaga ng Diyos sa atin? Di ba tayo ay inilagay ng Diyos saan? Sa Garden of Eden, di ba? Na kung saan lahat ay amply supplied. Di ba? Naalala niyo yun? Pag binasa natin, kung nung nilikha ng Diyos ang tao, ang ibinigay ng Diyos sa tao ay ang pinaka-the best. Di ba? Yan. So, muli, nung nagkasala ang tao, ay nailayo tayo doon sa plano na buhay na masagana ng ating Diyos. Yan. At ganun din naman, ang nais talaga ng Panginoon sa atin ay pa-level up tayo ng pa-level up. Di ba? Kaya nga ang Panginoon binigyan tayo ng task ang man, 'di ba? Rule. Sabi niya kayo ang mag-rule over the fish in the seas, over the birds in the air and every living creature. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Pa-level up tayo ng pa-level up. Amen. And we praise the Lord because alam natin na kung yun mang original na plan ni Lord na yun ay tuluyan ng napalayo sa plano ng Diyos, pero tayo ay naniniwala na muli itong ibinalik ng Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Praise the Lord. Muli nga po, palakpakan natin ang ating Diyos. Thank you, God. Praise the Lord. Alam niyo po, isa sa
attributes ng ating Diyos is that He is an omniscient God. Ibig sabihin, ang ating Diyos, He is all-knowing. God knows everything, walang maitatago sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang maitatago sa Diyos. Wala talaga, di ba? Ultimo motibo ng ating puso, laman ng ating isipan, alam ng Diyos. Amen po ba? Alam ng Diyos ang bawat hinaing ng iyong puso. Alam ng Diyos ang sanhi ng bawat pagpatak ng iyong luha. Alam ng Diyos ang kirot sa iyong damdamin. Alam ng Diyos lahat ng kakulangan na inaakala mong kakulangan sa iyong buhay. Alam ng Diyos ang bawat panalangin mo, ang bawat ninanais mo. Amen. Amen ba? Hindi man yan alam ng tao, lingid man sa mata ng tao, pero mayroong Diyos na nakakaalam, nakakakilala sa iyo ng lubusan dahil siya ang gumawa sa iyo. Alam ni Lord, nakikita ng Panginoon. Amen ba? Kaya sa Diyos, wala tayong maililihim. Kaya nga alam ninyo, ang Diyos nga ang nag-aano sa atin, ang nagtatanghal. Ang Diyos ang nagtatanghal, siya rin ang nagbababa. Diba? Bakit? Ang Diyos ang nagpapala. Diba? Abay, siya rin ang nagpaparusa. Diba? Diba? Totoo, diba, church? Ang Diyos, sa Diyos, walang makakalusot. Sabi mo sa katabi mo, sa Diyos walang makakalusot. Wala talaga. Wala, di ba? Alam ng Diyos yan. Kaya nga, hindi ka man ma-recognize ng tao, sigurado, ma-recognize ka ng Diyos. Amen? Di ba? Hindi kasi ang tao it's very limited, masyadong limitado ang nakikita ng tao, 'di ba? Yung iba panlabas lang ang nakikita, maaari yung iba sa sobrang kilala ka na, alam din niya yung nasa isip mo, nasa puso mo, pero hindi lahat, 'di ba? Pero ang Diyos, sa ating Diyos, we can never go wrong. Amen? Kaya nga ito palagi kong sinasabi, kung ikaw ay sisip-sip, kung ikaw ay hihingi ng pabor, di ba? Kung ikaw ay nais mo talaga na Lord, di ba? Ay kay Lord ka talaga lumapit. Amen? Kasi harangan man ng tao, hindi kayang harangan ng Diyos. Amen? Amen ba? Maaring maraming tao o may ilang tao na nagnanais ng iyong kapahamakan, pero ang Diyos, sa Diyos, walang makakalusot. Amen? Kapag ka ang Diyos ang kumilos, walang makahaharang, walang makahahadlang. Say amen. Yan, praise the Lord. Di ba? Kasi meron naman talagang mga tao na ang nais ay ang ating kapahamakan. O minsan, ang nais nila ay hindi ang ating katagumpayan. Amen? Pero grabe ang sabi ng Panginoon, ang plano ng Diyos sa atin. Ano ang sabi ng Jeremiah 29:11? Plans to prosper us, praise God, and not to harm us, and plans to give us a hope and a future. Ang plano ng Diyos sa atin ay pasaganahin tayo. Hallelujah! Sabihin natin, Amen! Isa pa, Amen! Kaya tayo, maaring sa sitwasyon ng buhay natin sa ngayon, maaring mong sabihin, wala pa ako dun sa buhay na kasaganahan. Sabihin mo, paparating. Isa pa, sabihin mo, paparating. Nararamdaman nyo ba? Ako nararamdaman ko. Hallelujah. Amen. Paparating. Hallelujah. Amen. Grabe, talagang God is so good. Purihin ang Diyos. Alam po ba natin that our God is an all-knowing God? But God also thinks that He doesn't know. Oh. What?
What God doesn't know. Pwede ba yun? Is an all-knowing God eh. Pero bakit may mga bagay na hindi alam ng Diyos? Ngayon saliksikin natin, ano nga ba itong mga bagay na to? May bagay ba na hindi alam ng Diyos? Well, mayroong iilan na bagay na hindi alam ng Diyos. Okay? Una, na hindi alam ng Diyos. God doesn't know a sinner He doesn't love. Ang mga tao, meron talagang tendency na magkasala. Amen? Pero hindi alam ng Diyos ang taong makasalanan na hindi niya mahal. Ang ibig sabihin niyan, walang makita ang Diyos na isang taong makasalanan na hindi niya mahal. Kaya ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Pag sinabing mundo, lahat. North, south, east, west. Lahat. Asia, Europe, lahat. Basta sakop ng mundo, mahal ng Diyos. Grabe ang pagmamahal ng Diyos. Amen? For God so loved the world that He gave His one and only Son, only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ang ibig sabihin nito, maging sino ka man. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, maging sino ka man. Mahal ka ng Diyos. Diba? Maging sino ka man daw, mahal ka ng Diyos. Maging anuman ang kasalanang nagawa mo, mahal ka ng Diyos. Kasi for God so loved the world. Sabi ng Romans 5:8, but God demonstrates His own love towards us, that while we were still sinners, Christ died for us. Grabe, diba? Yan ang pagmamahal ng ating Diyos sa tao na makasalanan. Amen ba? Kasi wala talagang aamin sa atin dito na tayo ay righteous, na tayo ay holy. Because apart from the holiness of God, we are all sinners. Amen? Sa simula pa lang ng araw. Di ba? Kasi ang kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi man tayo nagsabi o gumawa ng kasalanan, pero mag-isip ka pa lang ng hindi tama sa kapwa mo, nagkasala na tayo. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, nung tayo ay makasalanan pa lamang, ngayon na tayo ay makasalanan pa lamang, namatay na ang ating Panginoong Jesus para sa kabayaran ng ating kasalanan. Palakpakan natin ang ating Diyos. Thank you, Lord. Thank you, God. Sabihin natin, thank you, Lord. Praise the Lord. God's love is beyond understanding. It's beyond understanding. Kasi tayong mga tao, madali mong maintindihan eh. Mahal niya yan kasi magulang niya yan. Mahal niya yan kasi pamilya niya yan. Mahal niya yan kasi kaibigan niya yan. Pagka nga minahal mo ang kaaway mo, magtataka pa ang tao, bakit mo yan minamahal? Di ba? Di ba? Parang tayo, madali nating maintindihan the reasons why we love and why we don't love others. Pero alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos, it is beyond understanding. It is beyond understanding. I-demonstrate ito nung kay Lazarus, papaano minahal ng ating Panginoon. Sa John chapter 1, ang sabi dito, chapter 11 verses 32 and 35, then when Mary came where Jesus was and saw him, he fell down at his feet, saying to him, Lord, if you have been here, my brother would have not died. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. And he said, where have you laid him? They said to him,
Lord, come and see. At yung verse 35, Jesus wept. Jesus wept. Umiyak ang ating Diyos. Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa tao, it is beyond our understanding. Bakit umiyak si Jesus? Alam niya naman bubuhayin niya yun. Di ba? Bakit umiyak pa? Di ba? Bubuhayin naman niya. In the first place, bakit nga ba namatay? Bubuhayin din naman. Di ba? But that is to show and to demonstrate God's love towards people. Mamatay man, bubuhayin muli. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe. Amen? Mamatay man, bubuhayin tayong muli. Mamatay man sa pisikal, ang espiritual na buhay natin. Amen? Magpapatuloy at magpapatuloy. Walang hanggan. Praise the Lord. Amen? So God's love is beyond our understanding. Kaya nga marami din ang nagko-question sa Diyos. Di ba? Maging ang mga angels, bakit nga ba mahal na mahal in the book of Psalms? Sabi, bakit nga ba mahal na mahal mo ang tao? Di ba? You even crowned him with crowns, di ba? You even made him according to your likeness, according to your image. Grabe, di ba? Kahit tingnan mo yung katabi mo, matindi yan, di ba? Kawangis ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tanging tao lamang ang nilikha ng ayon sa kanyang wangis. And that's expression of love, it's beyond understanding. Di ba? Yung pagkakaligtas ng Diyos sa atin, it's beyond understanding. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. God's love is inseparable. It's inseparable. Ang sabi ng Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Ano daw makapaghihiwalay sa atin? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya alam nyo, magkasala man ng tao, humingi ng tawad, patatawarin at patatawarin ng Diyos. Grabe. Amen? Bakit? Kasi mahal ng Diyos ang tao. Ako po, mahal na mahal ko yung asawa ko, si Bishop Ton, mahal na mahal ko mga anak ko. Magkasala man sila sa akin, masaktan man nila ako, tuwing babalik yan at hihingi ng tawad, wala akong gagawin kundi patawarin sila. Dahil sa pag-ibig ng tao, paano pa ang pag-ibig ng Diyos? It is beyond understanding. It is inseparable. Kaya ang sabi ng Panginoon, kakahabagan ko ang nais kong kahabagan. No question asked. Hallelujah. Amen? Who are you to question me? Grabe. I am your creator. In other words, nilalang lang kita. Kakahabagan ko ang nais kong kahabagan, for I hold the keys of heaven and under the earth. Hallelujah. Amen? God's love is unexplainable. God's love is inseparable. God's love is unconquerable. Hallelujah. Amen? Ang sabi ng Romans 8:37-39, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Lahat daw tayo ay mananagumpay. Hallelujah. Sabihin nga natin, ako ay mananagumpay. Hallelujah. Amen? Dahil sa Diyos na nagmahal sa atin. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, or things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Wala daw makakapagpahiwalay sa atin, wala daw makaka-conquer or makaka-overtake sa atin sa pagmamahal ng Diyos, maging ang kamatayan. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.
Ang tao kasi, tayo, di ba, aminin natin, pag nagkakasala tayo, we feel worthless. Di ba? Hindi na, nahihiya na tayong magsimba, nahihiya na tayong lumapit ulit sa Diyos, kasi guilty eh. Alam mo, may kasalanan ako, alam ko, nagkasala ako, di ba? Pero alam nyo ba, yung palang step of admission, ano na yan, it's a good sign already. Kasi ibig sabihin nun, first step na yon, you admit that I am a sinner. Once you admit that you are a sinner, alam natin na kailangan natin ng forgiveness. Amen? Kaya kailangan ko ng forgiveness. Kaya kailangan nating lumapit at lumapit at lumapit sa Diyos. Amen. Isang kasinungalingan mula sa dyablo ang ibinibulong sa isang tao nagkasala na wala ka ng pag-asa. Isang kasinungalingan yan mula sa dyablo. Isang kasinungalingan sa dyablo ang bumubulong sa'yo na hanggang dyan ka na lang. Wala ka nang magagawa. Lugmok ka na sa kasalanan. No. Ang sabi ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kailangan lang nating magpakumbaba. Kailangan lang nating lumapit sa Diyos ng may kababaang loob, pagsisisi at desisyon. Sabihin mo, desisyon. At desisyon na tumalikod sa kasalanan. Amen? Because God cannot be mocked. Kahit mag-sorry ka ng mag-sorry sa nguso, alam ng Diyos ang puso mo. At ang tunay na nagsisisi ng kasalanan ay makikitang may bungang pagbabago sa buhay niya. Amen? Kaya pag lumalapit tayo sa Diyos, nakikita ng Diyos yung puso mo, nagsisisi. Talagang humihingi ng tawad ito. 100% kapatid, patatawarin ka ng Diyos. Hindi ka lang patatawarin ng Diyos. He will even cleanse you from all unrighteousness. He will not just forgive you, but He will cleanse you. Lilinisin ka ng Diyos from all unrighteousness. Sa lahat ng kasalanan mong nagawa, ilapit mo lang sa Diyos yan. Patatawarin ka ng Diyos 100%. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. At narito ang church. Yayakapin ka, tatanggapin ka, mamahalin ka bilang kapatid sa Panginoon. Amen? Because that is what God's love is. Amen? Praise the Lord. Number 2. Number 2 na hindi alam ng Diyos. God doesn't know a sin that He doesn't hate. Sa mata ng Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. Ang kasalanan, ito ay hindi kinukonsinti. Ang kasalanan ay kinamumuhian ng Diyos. Kaya ang sabi ng Psalm chapter 5 verse 4, "For you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you." Ang Diyos ay hindi nagagalak sa kasalanan, sa masamang wickedness. Hindi nagagalak ang Diyos dyan. At hindi yan nagdudwell sa Diyos. Ang kasalanan, hindi yan, it is not permitted to God. Okay? Di ba sa atin sa mundong ito, may mga nakakalusot. Di ba? May mga ganyan. Yung mga nakakalusot ba? Yung iba naglalagay. Ayan. Yung iba naman nagtatago. Yung iba nagkukunwari. Di ba? May mga ganyan. Di ba? Aminin nyo naman. Di ba? Once in your life, lumusot ka. Di ba? Once in your life, nagtago ka, nagkunwari ka, nagpanggap ka. Di ba? Pero alam mo, kapatid, sa Diyos, walang maitatago, walang maililihim. Ang kasalanan ay kasalanan at ang kasalanan ay karumaldumal sa mata ng Diyos. Kaya kinokorek tayo ni Lord. Di ba? Pagka anak ka kasi ng Diyos, tumalikod ka man, susundan ka, kukunin ka.
kasi sa Kanya ka. Amen. Amen. Pagsasabihan ka, ayaw mo pa rin matuto sa sasabihin sa'yo, didisiplinahin ka. Diba? Pag ayaw pa rin matuto sa disiplina, nako, sometimes, God allowed mga hindi magandang bagay sa buhay. Bakit? Kasi nais ng Diyos na ibalik tayo doon sa dapat nating kakalagyan. Kasi gusto ng Diyos maiayos ang ating buhay nang naaayon sa Kanyang plano, nang naaayon sa Kanyang nais. Amen. Kaya from disciplines, sometimes it leads to distraction. Sobra lang talaga yung pagmamahal ng Diyos. Pag nasa distraction ng tao, Kristiyano, magsisi, bumalik sa Diyos, grabe, kukunin ulit ng Diyos, lilinisin, patatawarin, mamahalin. Hallelujah. Amen? Amen? Ako na lang di ba? Nagkasala ako. At the age of 18, nabuntis ako. Ang tawag doon, premarital sex. Sex before marriage. Diba? Kristiyano na ako noon, pero humingi ako ng tawad sa Diyos. Nagbalik loob ako sa Panginoon. Pero grabe si Lord. Pinatawad ako, nilinis ako, at ginamit pa ako ng Diyos. Thank you, Lord. Amen? Kahit anong ang gawin natin sa Diyos, bumalik ka lang. Diba? Manumbalik ka lang. Buong puso, malinis na puso, totoo at tapat sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos. Amen? At ang maganda sa Diyos, hindi siya nagja-judge. Ang tao kasi judgmental. Ang Diyos hindi. Pagka pinatawad ka niya, tapos na. Amen? Hindi niya nababalikan yon kasi ang tao ganito. Pagka nagkasala ka sa Kanya, okay, patawarin kita. Pag nagkasala ulit, sasabihin, naalala mo, ginawa mo pa yan last year. Ganyan tayo. Ginawa mo na yan, dati pa. O, di ba? Bakit naalala mo naman? Tapos na nga, di ba? Ang Diyos, kapag pinatawad tayo, kakalimutan niya na lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Yun ay kasama sa package of forgiveness ni Lord sa atin. Amen? Kaya ang tingin sa atin ng Diyos, wow, brand new. Hallelujah. As tayo, we are white as snow. Hallelujah. Amen? Isang banal na nilalang ng Diyos. Hallelujah. Kasi ando ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Praise the Lord. Ang sabi ng 1 Samuel 12:15, however, if you do not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandment of the Lord, then the hand of the Lord will be against you as it was against your father. Because, Satan is the father of lies. Diba? Anong sabi diyan? Ang sabi doon, if you do not obey or rebel against the commandment of the Lord. Amen? So, ang ibig sabihin niyan, ang utos ng Diyos dapat susundin natin. Ang pamantayan ng Diyos dapat magpapasakop tayo. Amen? Minsan kasi mayayabang ang tao. Akala ng tao, kaya ko to. Di ba? Ganyan ang tao. Hindi ko na kailangan ng Diyos, kaya ko na to. Di ba? Talaga, ha? Di ba? Even, lalo na pagka ang tao ay nasa comfort zone, di ba? Parang pakiramdam niya, wala namang pagkukulang. Lahat ay provided, di ba? Walang sakit, may pera, may posisyon, may power. Wow, di ba? Ang feeling ng tao, hindi kailangan ng Diyos. Pero yon ay napakalaking pagkakamali. Sa araw-araw ng ating buhay, kailangan natin ang Diyos. Amen! Kaya nga sabi, ang tao daw na nagmamataas ay ibinababa ng Diyos. At ang taong nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Mga kapatid, mga anak, we should always be humble before the Lord. Alam mo yung pagkakatiwala mo lahat sa Diyos. Kasi alam mo, in control si Lord sa buhay mo. Alam mo, in control si Lord sa pamilya mo. Alam mo, in control si Lord sa society mo. Alam mo, in control si Lord sa mundong ito. Amen.
Yung bang lumipad doon sa Indian ba yon, Airlines, di ba? Nakita nyo sila, di ba? Ang sasayaw nila, di ba? All is well. Kaya nga nagta-travel sila. All is well. All is provided. All was provided. Amen? But who holds the life? It's God. Eh yung lang nag-hot air balloon, nakita nyo ba yun? Yung nag-hot air balloon, di ba? 20 plus. Alam mo, hindi ka makakapag-hot air balloon kung hindi ka may pera at nasa komportabling buhay, di ba? Pero sino magsasabi na yung paglipad na yun eh yung pagkawala nila, di ba? Mga kapatid, mga anak, ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Bawat araw, church, listen, bawat araw, kahit may plano ka dyan, plano ng Diyos ang matutupad dyan. Tayo, makalandar tayo. Ganitong oras, nandito ako sa lugar nito. Ganitong oras, ito gagawin ko. Diba? It's good to plan. Ha? But after you plan, lay it all unto the Lord. Amen? Hindi lang sa buhay mo, in control si Lord sa buhay ng pamilya mo. Pag naglabasan ng mga anak mo, naglabasan sa bahay, o kahit nga nasa loob ng bahay, kayong mga mapapamilya o nasa labas ng bahay, in control si Lord. Bawat kilos, kailangan natin, Lord, your protection. Kaya nga tayo nagpo-full armor of God. Hallelujah. Diba? Kasi ang we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against rulers. Diba? Ibig sabihin yan, nako, grabe. Diba? Hindi, ang Diyos, napakaganda ng plano sa atin. Amen ba? Pero meron ding hindi maganda ang plano sa atin. Di ba? Amen? Kaya nga kailangan natin, Lord, I need your protection. Lord, I trust in you. Lord, kailangan kita. Amen. Ha? Praise the Lord. Amen? Kaya sa lahat ng ating gagawin, dapat ipagkatiwala natin sa Diyos lahat. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari ngayon, bukas. Diba? Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, hindi natin alam. Diba? Ang alam natin, mahal ng Diyos ang tao, ang kasalanan ng tao, lumapit sa Diyos, nagkasala, patatawarin niya. Amen. Ang alam natin, lahat ng kasalanan, ayaw ng Diyos yan. Ha? Yan ha, isipin natin yan. Pangatlo, God doesn't know any way of salvation except the way of the cross. Walang ibang alam ang Diyos na way of salvation maliban sa kanyang bugtong na anak. Kung may alam si Lord na iba, hindi ipapadala si Jesus Christ. Hindi mamamatay si Jesus Christ. Hindi magiging tao si Jesus Christ. Our Lord and Savior Jesus Christ. Pero walang iba. Walang makita ang Diyos. Walang karapat-dapat na anghel. Walang karapat-dapat na tao. Walang kayang magligtas ng sarili niya, maliban ang kanyang bugtong na anak. There's no other way. Ang sabi ng Acts chapter 4, verses 10 to 11, let it be known to you all, sa lahat, kasama tayo, kapatid, anak, kasama ka. Let it be known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by Him this man stands here before you whole. This is the stone which was rejected by the builders, which has become the chief cornerstone. Verse 12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among man by which we must be saved. Hallelujah. It is only at the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Wala nang ibang tagapagligtas sa buhay mo, kapatid, anak, sa mga nakikinig sa atin ngayon. Walang iba. Ang kaligtasan ay nagmumula lamang tanging sa ating Panginoong Hesukristo. Walang nagbayad ng kasalanan mo, kasalanan ko, walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Praise the Lord. Paano yung palakpakan natin ng Diyos? Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos. Ba? Yung iba ang dami-daming way of salvation.
Pero napakalinaw na sabi ng Biblia, walang iba. Number 4, God doesn't know any way a man can save himself. Wala. Diba? Alam ng Diyos, hindi mo kaya ang sarili mo. Kahit sabihin mong ikaw ang pinakamabait na tao sa mundo, magkakasala at magkakasala kang muli. Amen? Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan natin ng Savior. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, for it is by grace, dahil lamang sa biyaya ng Diyos, that you have been saved through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. And it is not of ourselves. Hindi dahil sa sarili natin, it is a gift of God, not by work, lest anyone should boast. Amen? Hindi natin mapagmamalaki kanino man, lalong-lalo na sa Diyos. Hallelujah. Di ba? Na ikaw ay maliligtas dahil hindi ka nagkasala, di ba? O dahil tapat ka at mabuti ka sa harapan ng Diyos at ng tao. No. No way. Wala. Kasi ang ating kaligtasan ay dahil lamang sa habag at biyaya ng ating Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan natin dito. Kaya dapat sigurado tayo. Magkamali ka na sa ibang bagay, wag lang sa buhay na walang hanggan na mayroon ka. Ang sabi ng Titus chapter 3 verses 5 to 7, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. Purihin ang Diyos. Amen? Salamat, Lord. Amen? Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ng John 14:6, Jesus answered. Nga? Sabay-sabay nga natin itong sabihin. 1, 2, 3, go! Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nag-iisa lamang ang daan. Nag-iisa lamang ang katotohanan. Nag-iisa lamang ang buhay. Hallelujah. At yun ay ang ating Diyos, our Lord and Savior, Jesus Christ. For apart from Him, we can do nothing. Mga kapatid, wala tayong magagawa. Yun nga lang pagtulog sa gabi mo, kung di ka bibiyayaan ng Diyos, hindi ka makakatulog sa gabi. Yung sa bawat pagising mo sa umaga, kung di ka kaaawaan ng Diyos, hindi ka magigising sa umaga. Kaya mo bang gisingin ang sarili mo? Kahit mag-alarm clock ka, kanina nga nag-alarm si Bishop, 7:30. Kasi 10 a.m. ang kanyang sa ating anniversary ng Commonwealth. Ako kasi maaga akong nagising. 7:30 nag-a-alarm yung cellphone niya, hindi siya nagigising. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Kahit ilagay mo yung alarm clock dyan sa tenga mo, di ba? Kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng habag at biyaya na magising, hindi naman talaga magigising ang tao. Ano ba alam mo pag nakatulog ka na? Ano ba ang control mo pag natulog ka na? Sige nga. Di ba wala naman? Gisingin ka ng gisingin. Pag wala ang hininga ng Diyos sa buhay mo, hindi naman magigising. Hindi na makakatayo, hindi na makakalakad. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Siya ang buhay. Buhay na walang hanggan. Amen? And lastly, God doesn't know any time to be saved than today.
Are you with me, church? Walang alam ang Diyos kung kailan ang oras ng kaligtasan maliban ngayon. Ngayon. Today is the day. Today is the time of salvation. Every time people hear the word of God, that time comes today. Sa bawat oras na marinig natin ang salita ng Diyos, ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos, kailan ang oras ng kaligtasan? Now. Now is the time of salvation. Alam nyo ba, napakapalad natin na maririnig natin ang salita ng Diyos, ang gospel of salvation now. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng Isaiah chapter 1 verse 18, "Come now, and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be a wool." Grabe, di ba? Now is the time of salvation. Hindi bukas, hindi sa isang buwan, di ba? Huwag mong sasabihin, malakas ako ngayon, di ba? Susunod ko na lang. Kanina, pagpasok dito ng ilan, sabi nila, Mami Reb, yung in-invite ko, busy daw. Kalain mo yun, di ba? Yung isa na ko, Mami Reb, yung in-invite ko, magpapaligo daw ng aso. Naku, inuna pa ang aso, di ba? Naku, Mami Reb, hindi ako, yung in-invite ko, tulog pa. Naku, di ba? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang nakarating ka. Hallelujah. Amen. Buti na lang talaga nakarating tayo. Amen. At bawat linggo, hanggat di pa dumarating si Lord, bawat linggo, hanggat di pa usapan na, hanggat di pa dumarating si Lord, let us invite people. Let us invite people to come to church. Why? Para sila ay makarinig ng salita ng Diyos. Upang katulad natin sila ay mabiyayaan ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, "For he says, in an acceptable time I have heard you. And in the day of salvation, I have helped you. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation." Amen? Purihin ang Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. At bago ako magtapos sa mensaheng ito, ay meron akong ikukwento sa inyo. May isang istorya, mayroong isang farmer, nag-aalaga, ayan. At hindi lang siya basta-basta farmer. Siya ay, meron siyang tinatawag na poultry o alagaan ng manok. Ano bang tawag doon? Poultry. Hindi, may tawag doon Yung mga nag-aalaga ng manok ba? So, shout out sa aking mga kamag-anak sa Batangas. Kasi sa Batangas, napakarami diyang manukan. Ayan, okay? So, shout out sa mga mahal ko sa buhay na nandyan sa Batangas. May isang lalaki na siya ay may manukan. Yan. At tapos isang araw, siya ay namasyal. Namasyal siya sa kanyang nasa sakupan at nakita niya napakaganda naman ng ng puno na yon, sabi niya gano'n. So siya ay umakyat ng puno at nung pagkakyat niya ng puno, nakakita siya ng nest. Pugad, thank you. At nung nakita niya yung nest, may isang itlog. So nung nakita ng farmer, ay nako, sayang naman itong itlog na ito. Walang lililim, kailangan, kinuha niya, in other words, kinuha niya. At kinuha niya yung itlog, nilagay niya dun sa alaga niyang manok para malimliman. Yan, okay? Para malimliman. So lumipas ang ilang araw, lumipas ang ilang linggo, nabiyak yung itlog na yon na nakuha niya sa puno, kasama yung ibang itlog ng manok. Ha? At nung nabiyak na yon, napisa.
Nabiyak. Napisa. Okay. Nung napisa na yon, masigla. No? Maraming mga sisiw. Ang galing ni Maris. Ang dami mga sisiw. Okay? Na naglalakad. Alam nyo kasi, ang manok, pag napisak yan, naglalakad kagad. Walang ano yan. Automatic yan, lakad kagad. Abay, ganun din ito. Pagkapisak sa kanya, lakad din siya. Di ba? Akala niya, manok din siya. Ang hindi niya alam, eagle siya. Kaya nga nasa taas yung nest niya eh. Iniitlog siya doon ng eagle. Okay? So lumipas ang araw, lumipas ang linggo, lumalaki na siya. At lumalakad din siya, nagaganon. Anong tawag doon? Nagkakaykay. Ang galing mo. Nagkakaykay. Diba? Para humanap sila ng pagkain, sila ay nagkakaykay. Di ba? Ganyan ang mga manok. Di ba? Ganyan. Lakad din siya, kakaykay din siya. Di ba? Habang lumilipas ang panahon, nakikita niya, parang iba. Parang iba ako. Sa mga, bakit ganun? Di ba? Parang iba ako. Di ba? Kami nang ganun. So ngayon, eto na, naglalaro sila. Gumugulong din siya. Alam niyo mga manok, nagugulungan yan eh. Di ba? Ganyan yung mga manok. Kakaykay, tatakbo, nagugulungan. Ganon din siya. Hanggang isang araw, merong isang napakalaking eagle na lumilipad. Nakatutok. Tinitingnan niya yung paligid. You know, eagle is so sharp. Kaya nga ang eagle, kahit sa dagat, kaya niyang kumuha ng isda eh. Di ba? Eagle is so sharp. Kaya niyang, pag nakita niya yan, isang ganun niya, makukuha niya yon, di ba? So, nung nakita ng eagle na yon, may hinahanap siya. Kasi alam niya may nawawala siya. Ano yung nawawala sa eagle? Anak niya, yung itlog niya, di ba? Alam niya. Okay. Ano ang difference ng eagle sa manok? Ang talino talaga ni Maris. Ang eagle, mataas ang lipad. Ang manok, mababa ang, lumilipad ba ang manok? Lumilipad. Lumilipad pala ang manok. Mababa lang. Okay. Ano pa ang difference ng manok sa eagle? Ha? Ano? Very good. Ang mga first honor natin ngayon si Marisa. Ang eagle daw magaling mangdakot. Mangdawit pala. Very good talaga. Mangdawit. Diba? Ang manok, hindi siya nang dadawit. Siya ang dinadawit. Diba? Pag may ahas, ang mga manok, takbuhan yan. Takot yan sa ahas. Pero ang eagle, hinaharap niya ang ahas. Kinukuha niya ang ahas, inaakyat sa kalawakan at ibinabagsak niya ang ahas. Yan ang difference ng manok at eagle. At ang manok, inaalagaan at pinapatay. Ang eagle, iba. Ang eagle nag-e-enjoy sa kalawakan. Ang eagle nag-e-enjoy ng sariwang isda. Ang eagle nag-e-enjoy yan ng masasarap na bungang kahoy. Yan ang lifestyle ng eagle. Okay? So isang araw, andito na yung isang eagle na napakalaki at bigla siyang humuni. Paano ba ang huni ng eagle? Hindi. Yun na yun. Okay? Humuni siya ng napakalakas na huni. Nung pagtingin ng mother na manok, takbuhan sila. Itong mga manok, syempre mga sisiw, sunod lang. Takbuhan sila. Itong eagle, napatulala. Hindi niya alam bakit meron sa loob niya na nagsasabing, kawangis ko yun ah. Parang sa loob niya, meron siyang kutob na parang may connection ako sa kanya. Hanggang sa nung nakita ng eagle, unti-unti siyang bumaba at unti-unti niyang dinawit yung anak niya. At inilagay niya sa kanyang pugad at magmula sa araw na yon, ang buhay ng eagle, it was never the same again. Hindi na siya
wig. Hindi na siya natatakot sa ahas. Hindi na siya nakalinya para patayin. Amen? Iba na ang lifestyle ng eagle. Alam niyo mga kapatid, ganun din ang tao. I want you to know na hindi ka manok. Ikaw ay eagle. At ang ating Diyos, ang ating Panginoong Diyos, bumaba mula sa langit para dakpin ka, iligtas at bigyan ng bagong buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Huwag kang makontento sa kalawig, kalahig, whatever it is. Huwag kang matakot sa ahas. Huwag kang matakot sa demonyo. Hindi ka isang kahig, isang tuka. You are an eagle designed to soar on high. Amen? You are designed by God to beat the enemy, slash down the enemy, and conquer your territory. Amen? Amen. Mahal na mahal tayo ng Diyos na kung kinakailangang babain niya ang lupa, ginawa niya para tayo ay masagip. Amen? Hindi natin ito napapansin, hindi natin ito, minsan di natin ito naiintindihan, minsan di natin ito binabaliwala natin ito. But church, God has sacrificed so much for your salvation. Huwag mong babaliwalain yun. You really have to treasure all those sacrifices of God for your life. Hallelujah. You have to live victoriously. Sabihin nga nating lahat, I am victorious. In the name of my Lord and Savior Jesus Christ. I am a conqueror. In the name of my Lord and Savior Jesus Christ. And I am a deliverer. In the name of my Lord and Savior Jesus Christ. I am saved. I am empowered. I am anointed. In the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.